Hey, what's up guys? So, share ko lang sa inyo yung use case nitong option na makikita nyo sa lahat ng mga enrichment filters, including yung email waterfall filter. So you're gonna see this option only run if. So, this is a conditional run formula wherein pwede kang mag-create ng command na iraran mo lang siya with a specific condition. So, let me give you an example here. So, gumawa ako ng list, and as you see here, kinlassify ko siya by B2B and B2C. Okay? So, B2B means business to business, while B2C is business to customer. So, gusto kong targetin lang yung mga B2B. And kung napansin mo rin dito, may mga data na or meron mga columns na no data found or rows na no data found. So, itong mga no data found na to, hindi na-determine ng formula na ginawa ko kung B2B ba siya or B2C. Okay? So, what I'm going to do now is hahanapin ko yung mga email addresses ng mga contacts na to, pero ayoko na i-waste yung credits ko sa mga companies na hindi ko alam kung B2B ba or B2C. And ayoko din na hanapin yung email address ng mga B2C companies kasi nga ang target ko lang is B2B. So, in that case, dito mag-a-apply yung conditional formula. Okay? So, again, itong option na to is available sa lahat ng mga enrichment method na gagawin mo. Hindi lang dito sa email waterfall. Pero dito sa example, gagawin ko siya sa email waterfall enrichment. So, I'm gonna select this work email. Ayan. And then, I'm going to select itong run settings. Tapos, you're gonna see this, only run if. So, dito, pwede kang mag-create ng formula, pero kung hindi ka marunong, select mo lang tong use AI. Okay? And dito sa section na to, makakapag-create ka ng formula. Okay? Gamit yung AI. So, describe mo lang kung ano yung condition na gusto mo. And dito sa example ko, I'm going to write a condition wherein ipapa-exclude ko yung mga B2B tsaka no data found. So, this is how I'm going to do it. Okay? Only run if. Okay? Tapos, ipo-point ko lang siya dito sa column na to. Kasi nandito sa column na to kung B2B ba or B2C. Sa company classification column. Okay? Only run if B2B. Alright? So, generate ako ng formula. Ayan. So, this is the sample formula. So, pag no data found, column will not run. Pag B2C, column will not run. Pag B2B, mag-run yung column. So, meron na tayo ngayong formula. Ito yon. So, select lang natin output is correct. Ngayon, there will be times na magiging mali yung output. So, select mo lang yung output is wrong. Tapos, palitan mo lang yung condition mo. Rephrase mo lang yung condition mo. So, in this case, i-select ko na yung output is correct. Save formula. Okay? Tapos, save ko ulit. Save and don't run. So, make that as a habit. Kapag ka nag-save and run 10 rows ka and mali yung formula mo, masasayangan ka ng 30 credits kagad. Okay? Or, worse, 132 credits yung masasayang mo pag nag-run ka ng correct na formula or condition. Okay? So, ayan. Alright, so ito-test muna natin siya sa isang column, and to do that, ipe-play ko lang yung isang column. Alright? So this is the email water flow na enrichment. So ayan, nahanap na yung email address. Alright? Okay. Ayan. Okay. So tignan natin siya dito sa isang no data found naman. So, dapat mag-fail siya kasi no data found. Ayan, nakita nyo, run condition not met. So, kaya siya ganito kasi
hindi nga niya na-meet yung condition dahil ang nilagay natin na condition is B2B lang yung irarun niya. So, that's the power of the conditional formula. Hindi ka mag-waste ng credits for contacts na hindi dapat masama dun sa enrichment or hindi qualified. So, what I'm going to do is I'm going to run this for all columns kasi mukhang tama naman. So, run ko na yung formula ko. So, force run on all 44 rows. Yan. Okay, perfect. Okay, so naka-waste tayo ng 80 credits. Alright, so ayan na. Ito na, nag-run na yung email waterfall natin. And if you can see here, nag-run siya sa mga B2B. Okay? Sa B2C, hindi siya nag-run. Condition not met. Sa no data found, okay, hindi siya nag-run. So, yan yung gusto nating ma-achieve. So, ayan, continuous yung running ng email waterfall natin. Okay? Ayan, so check lang natin yung ibang tab. Okay, there we go. So, alright. So, ayun lang. Napaka-simple. And again, hindi mo lang siya magagamit for email waterfall enrichment. For example, gumamit ka ng ibang enrichment. Kunwari, description yung pinahanap mo. No? So, pwede ka rin maglagay ng condition na statement dito so that hindi mo mararan yung enrichment for a contact na hindi mo dapat i-include. So, that's pretty much it for this video. I hope you get value and I will see you in the next one.